Noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo, nagkaroon ako ng isang kakaibang sakit. Hindi ako mapakali at parang may kulang sa buong katawan ko kapag hindi ako nakakahalik sa loob ng isang araw. Kaya naman, araw-araw, kailangan kong humabol ng oras. Para halikan ang matalik kong kaibigan mula pagkabata, si Neneng. Ngayon, bumalik na naman ang sakit. Kahit na tag-init, giniginaw pa rin ako at pinagpapawisan ng todo. Gusto kong humalik, gusto kong halikan si Neneng. Pero hindi naman nagre-reply si Neneng sa mga text ko. Hindi naman palasong si Neneng. Pero nitong mga nakaraang araw, madalas siyang magdahilan at laging late. Bigla, nakita ko sa social media na nag-post ng picture ang isa naming mutual friend. Habang umiinom ng milk tea, nakatagpa ang location. May kamay na nakita sa gilid ng picture. Kamay ni Neneng yon. Mas lalo akong hindi mapakali. Gusto ko nang makita agad si Neneng para maibsan ang sakit. Pagdating ko doon, nakita ko agad si Neneng sa pinakadulong table, umiinom ng milk tea. Papalapit pa lang ako. Nang marinig kong nagtanong ang kaibigan niya. Nasaan kaya si Onyok? Ibinaba ni Neneng ang kanyang cue stick at malamig na sumagot. Ayokong makita yon. Huwag mo nang ang banggitin ang pangalan niya. Parang hindi naman talaga ako gusto ni Onyok eh. Baka ginagamit lang ako para gamutin ang sakit niya. Napabuntong hininga na lang ang kaibigan niya. Sakit. Yung sakit niya sa halik. Baka nagpapanggap lang yon. Ganyan naman ang mga lalaki eh. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Bigla. May nakita akong lalaki na humawak sa kamay ni Neneng. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Neneng, ako na lang. Hindi kita lolokohin. At hindi rin kita gagamitin. Hindi tumanggi si Neneng. Hindi na rin nagulat ang mga kaibigan niya. Sa pagiging malapit ng dalawa, naghiyawan pa nga sila. Kiss! Kiss! Pinanood ko lang ang nangyayari. At nakita kong akmang ipinulupot ni Neneng ang kanyang kamay sa baywang ng lalaki. Tuwang-tuwa naman yung lalaki at niyakap si Neneng. Sobrang lapit na nila sa isa't isa. At parang may ibang ibig sabihin ang kanilang mga kilos. Hindi ko alam kung gaano katagal yon. Nang biglang may sumigaw. Onyok, anong ginagawa mo dito? Agad na lumingon si Neneng. At umiwas sa lalaki. Nakatayo lang ako doon. At nakatingin sa kanya. Neneng, bakit? Kalmado niyang sagot. Narinig mo na rin naman eh. Wala na akong itatago. Gaya lang ng narinig mo. Pinilit ko siyang tingnan. Bakit? Di ba sabi mo dati gusto mo ako? Nawalan na siya ng pasensya at sinabi. Ayoko nang maging gamot mo. Okay. Pero hindi ko naman siya itinuring na gamot. Siya ang kababata ko, ang girlfriend ko. Ang babaeng gusto kong makasama. Kaya naman, sa tuwing nagkakasakit ako, siya lang ang unang pumapasok sa isip ko. Nagingit-ngit ang aking mga ngipin habang lumalapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kwelyo. Nang makita ko ang pagkabahala sa kanyang mga mata, galit na galit ako at parang gusto kong umiyak. Tinulak ako palayo ng kasintahan sa tabi niya. Sinubukan ni Neneng na tulungan ako. Pero umiwas ako. Bumagsak ako. At bumangga sa isang babaeng may puting buhok sa likod ko. Narinig ko siyang bumulong. Nang yumuko ako, nakita ko ang kanyang mga matang kulay amber. Sobrang ganda niya at mainit ang kanyang katawan. Nataranta ako at nag-init ang ulo ko. Kaya nagmadali akong tumayo at nagpaumanhin. Pasensya na, pasensya na. Umiling siya. Okay lang. Natatakpan ng kanyang buhok ang kalahati ng kanyang mga mata. Kaya hindi ko makita ang kanyang tingin. Pero ang ganda ng kanyang boses. Na agad kong naaalala. Medyo naguguluhan si Neneng. Nang makita niyang okay lang ako, bumalik siya sa kanyang kalmado na personalidad. Tiningnan niya ako. At sinabi sa isang impersonal na boses. Nga pala, ipapakilala ko sana siya sa'yo. Magpakilala kayo. Bilang kabayaran ko sa'yo. May sakit ka sa halik. May sakit naman siya sa skinship. Magpartner na lang kayo. Kaya mo namang halikan ang kahit sino.
Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking mga kamay at hindi ko na kaya pang paniwalaan ang aking naririnig. Tumingin ako sa babaeng tahimik na nakaupo sa buong oras. Ang sulok ng kanyang mga mata ay medyo pula. At ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng isang kahiyahiyang pamumula. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Hello. Ako si Onyok, anong pangalan mo? Sumagot siya. Ang pangalan ko ay Ice. Handa ka bang sumama sa akin? Tiningnan niya ako ng ilang sandali. At malakas na inilagay ang kanyang kamay sa aking palad. Handa ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay at lumabas. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Neneng. Onyok, wait lang. Pero hindi ako tumigil. Sa madilim na silid, kaming dalawa lang ni Ice ang nakakaalam ng kinaroroonan ng isa't isa. Sumunod ako sa kanya pauwi. Pagkatapos niya akong ihatid sa bahay, bigla kong hinawakan ang kanyang pinky finger. Kinagat ko ang aking labi. Humihinga ng mahina, nagtanong. Ice, may sakit ka rin ba? Sobrang tagal na. Para akong kinakagat ng mga langgam sa puso. Hindi ko matagalan ang sakit. Alam kong gayon din siya. Nang makita ko siya sa billiard room, alam kong nahihirapan din siya tulad ko. Nagkasakit ako. Yayakapin kita. Hahalikan mo ako. Pwede ba? Hindi siya nagsalita. Pero biglang huminto ang kanyang paghinga. Niyakap ko siya ng mahigpit sa kanyang baywang. Halos magkadikit na kami. Sa pagitan namin ay 2 layer lang ng manipis na tela. Naririnig ko ang kanyang pintig. Unti-unting naging kalmado ang pintig ng puso niya. Balak ko na sanang bitawan. Pero bigla siyang tumalikod at niyakap ako ng mahigpit sa kanyang mga braso. Lumapit siya sa aking leg. Hindi pa sapat. Kaunti pa. Pwede ba? Yumuko ako. Haplos ng mahina ang likod niya. Nakakagaan ng loob ang kanyang paghinga. Hindi ko alam kung anong uri ng fabric softener ang ginagamit niya. Pero kusang humihinga ako ng ilang beses pa. Bigla niya akong binitawan. Tumalikod. Gamit ang isang kamay, tinakpan niya ang kalahati ng kanyang mukha. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Huwag. Huwag kang umamoy. Tumango ako ng mahina. Yumuko at tumingin sa kanya. Ice. Halikan mo ako. May kumislap sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang aking mukha. Sa gitna ng malabong hininga, sinubukan niyang lumapit sa akin. Nagtanong ng mahina. Maghihinayang ka ba? Hindi ako magsisisi. Kung tutuusin, para lang itong paggagamot. Bukod pa rito, maganda talaga siya. Sinusubukan ko rin, baka gumaling ako at hindi ko na kailangang halikan pa. Akala ko simpleng halik lang. At hindi ko kinasusuklaman. Hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Itinulak ko siya palayo. Nakabawi lang ako ng 2 segundo. Pagkatapos ay itinulak ng kanyang mga kamay ang aking mukha. Sinamahan ng matamis niyang boses. Pasensya na. Hindi pa ako gumaling. Siguro kailangan ko pa ng kaunti. Gulat akong napatitig. Hindi maganda ang kanyang paraan ng paghalik. Pero nagiging mas harmonious ito. Palihim kong ibinukas ang aking mga mata. Tinitingnan siya na nakalubog sa halik. Mahaba ang kanyang mga pilik mata. Kaya kong bilangin ang bawat isa. Ang pamilyar na ganda ay nagpatahimik sa akin. Bigla kong naalala na nakita ko na siya noon. Noong high school pa ako. Siya ang captain ng basketball team ng katabing paaralan. Captain rin ng team sa mga tournaments. Madalas lumahok sa iba't ibang kompetisyon. Hinahangaan ko ang kanyang erudition. Hanggang sa buong panahon ng aking high school, ang layunin ko ay lampasan siya. Pagkatapos, walang balita sa kanya. Unti-unti kong nakalimutan ang lahat ng iyon. Hindi ko inaasahang makikita ko siya ulit. Kaya nang makita ko siya sa billiard room, nanalanta ang isip ko ng mga alon. Pero nagpanggap akong hindi ko siya nakilala. Ginulo ni Neneng at ng lalaking iyon ang isip ko. Kaya sinunod ko na lang siya at umalis kasama si Ice. Umuwi kasama siya. Isang malakas na tunog ang sumira sa malabo na kapaligiran. Nataranta akong itinulak siya palayo. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata,
may bahid pa ng sex ang kanyang mga mata. Sa screen ng telepono, nakita ko ang pamilyar na text, Neneng. 2 oras na ang nakalipas mula nang umalis kami sa billiard room. Anong ginagawa niya dito? Dahan-dahan na hinawakan ni Ice ang screen. Nakakonekta ang tawag. Narinig ko ang boses ni Neneng sa speaker. Ice, kamusta na si Onyok? Kasabay nito ang taong tinatanong niya. Isang mahigpit na takip sa bibig ni Ice. Para bang natatakot siya na may nararamdaman pa ako para kay Neneng. Tiningnan niya ako at sadyang hindi nagsasalita. Nagduda ang kabilang linya. Itinulak ko siya ng malakas, tinitigan ko siya. Sa wakas sumagot siya sa isang mahinang boses. Hindi siya mapakali. Umuwi na. Huminga ng maluwag ang kabilang linya. Mabuti naman. Sana maalagaan mo siya. Biglang binitawan ni Ice ang kanyang kamay. Tumitig, hinalikan ako. Bahagyang magkahalo ang boses. CJ. Aalagaan ko siya. Namula agad ang aking mukha. Hinayaan siyang maglaro sa halik. May halong pangutya ang boses ni Neneng. Ang tamis ng boses mo. Tapos, ipaalam mo sa akin kung may balita sa kanya. Hindi pasensyoso si Neneng. Nagsalita ng ilang salita at ibinaba ang telepono. Pasensya na. Hindi ka pa rin ba mapakali? Umiling ako. Mas okay na ako, ikaw. Ako din ni. May ilang kahiyahiyang ambience. Nang balak kong magpaalam sa kanya. Bigla niyang inakbayan ang braso ko. Nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Katulad ko dati. Sa susunod na magkasakit ako, pwede ba kitang hanapin? Namula ako at nagmamadaling tumango. Iba na ang nararamdaman niya kumpara sa billiard room. Nang nasa billiard room kami, tinatakpan ng bangs ang kanyang mga mata. Malabo siya at medyo lethargic. Pero ngayon, parang amber ang kanyang mga mata. Pinagsasama ang kalayaan at pagiging maginhawa. Para bang kayang sipsipin ang tao. Nangako kaming tutulungan ang isa't isa na magpagamot. Nagkita kami araw-araw sa bench. Sa maliit na gubat ng paaralan, naghalikan at nagyakapan. Hanggang sa huminto ang isa o mayroong nagmamahal. Ganap kong pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay Neneng. Nakatuon sa paghahanda para sa paparating na kompetisyon. Sinabi ng guro na sapat ang aking puntos. May isa na lang slot. May isang kaibigan na nakasama ko sa parehong sitwasyon. Na lumahok sa kompetisyon na ito. Kung mas mataas ang ranggo ng kalaban ko. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataong protektahan ang graduate study. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ng saradong training course bago ang kompetisyon. Kailangang tumira ang lahat sa dormitoryo na inihanda ng organizing committee. Sumali rin si Ai sa kompetisyong ito. Inayos ko ang aking kama. Tumingin ako sa orasan. Halos 4:00 na. Oras na para makipagkita sa kanya, yakapin at halikan siya. Mas okay na ang sakit ko. Kahit lagpas na sa oras, okay lang. Habang naglalakad ako sa daan, biglang may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, nakita ko ang lalaki sa billiard room kanina. Onyok. Ikaw nga pala. Pinutol na kayo ni Neneng. Hindi ka pa rin ba sumusunod ng palihim? Pagkasabi ko noon, nalaman ko na sumali rin si Neneng sa kompetisyong ito. Malalim na hindi ako sumagot. Dumaan sa kanya na naghandang magpatuloy sa paglalakad. Pero pinigilan niya ang kamay ko. Sa tingin mo ba na sa pagsali mo sa kompetisyon kaya mong makipagkumpetensya para sa slot ng graduate study sa akin? Alam mo ba na di? Mula bata hanggang malaki, palagi akong may pinakamagandang record sa akademya sa lahat ng mga kaibigan sa paligid ko. Ang saklaw ng mga kompetisyon na ito. Hindi ko na alam kung ilang beses na akong lumaho. Pinapayuhan kita, pinakamabuti na talikuran mo na ito. Itong kompetisyong ito. Itong graduate study. Si Neneng Green. Lumilitaw na siya ang nakikipagkumpetensya sa akin para sa graduate study slot. Siya si Simon. Dahil nagmamadali. Malalim akong humingi ng paumanhin. Narinig mo ba? Tapos na kayo ni Neneng. Huwag mo na akong ipakita na mayroon kang kahit anong pakikipag-ugnayan sa kanya. Malalim akong humingi ng paumanhin ulit.
Lumitaw ang nangangati na pakiramdam sa aking puso. Kailangan kong magmadali para hanapin si Ice at halikan siya. Tinitigan ni Simon ang mukha ko. At biglang umiti. Ah, nagkasakit ka. Gusto kong makita. Kung walang tutulong sa'yo, paano mo susubukang kontrolin ang iyong sarili? Sinabi ba ni Neneng ang lahat ng ito sa kanya? Mayroong pagkadismaya sa aking puso. Pero nanatili ang malamig kong ngiti sa aking mukha. CJ, panoorin mo. Pagkasabi ko noon, kumaway ako. Sinampal ko siya ng malakas sa mukha. Balak ko pa siyang sampalin ulit. Pero hinawakan ng isang tao at hinila ang aking kamay sa gilid. Agad na humarang si Neneng sa harap ni Simon. Nakatingin ng malamig sa akin. Onyok, anong ginagawa mo? Kung nandito ka lang para magsimula ng gulo, pinapayuhan kitang umatras na kaagad. Kahit na napagdesisyunan kong putulin ang pakikipag-ugnayan kay Neneng. Pero narinig ko ang pangungusap na ito. Nakaramdam pa rin ako ng kaunting sakit sa aking puso. Napanatili ko ang aking kalmadong ekspresyon at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Umaasa akong magkikita ulit tayo sa finals. Biglang huminto si Neneng. Tinitigan ang mukha ko. Nagkasakit ka. Pero sa tingin ko ay hindi na ito kasing seryoso ng dati. Tama. Dati hindi ko kayang tumayo dito kapag nagkasakit ako. Pero sinabi niya ito ng kaswal. Nasabi ko na. Hanggat sinusubukan mo, kayang kontrolin ang sakit na ito. Dati bago siya halikan. Kinokontrol ko ang aking sarili ng mabuti. Hindi niya alam na hindi ako marunong magkontrol ng aking sarili ng mabuti. Kundi dahil masyadong matagal akong naghalikan kay Ice. Sa simula ay hinalikan niya ako ng malalim. Pero hindi ko alam kung kailan. Dahan-dahan niyang pinahaba ang oras. Nagiging mas mababaw. Sinisipat lang ang labi ko. Ngayon nag-aalala siya sa akin, hindi dahil talagang nag-aalala siya. Kundi para lang makita ang aking determinasyon. Gusto niya akong magmakaawa sa kanya. Pinagpawisan ako ng malamig. Dumating ang sakit sa paghalik. Mamula-mula ang mukha ko at hindi natural. Nagmamadali akong tumalikod para umalis. Pero binitawan ni Neneng si Simon at hinawakan ang aking kamay. Onyok, hindi ka na bata. Pwede ba tayong magkaayos? Alam niya na nagkakasakit ako. Alam niyang nahihirapan ako ngayon. Pero hindi pa rin niya ako binibitawan. Hindi nasisiyahan si Simon. Neneng, huwag mo siyang hawakan. Sino ang nakakaalam na magugustuhan niya pa rin siya? Kalmado akong tumingin sa mga mata ni Neneng. Neneng, huwag mo akong hayaang kamuhian ka. Napatulala siya. Pero malumanay niyang hinaplos ang buto sa aking wrist. Onyok, hanggat kaya mong pagalingin ang sakit na ito. Hanggat natututunan mong kontrolin ang totoong nararamdaman mo. Hahalikan kita. Ang aking sikmura ay dumikit dahil sa kanyang mga salita. Bigla, dumating ang isang anino. Natumba si Neneng sa lupa. Sumigaw si Simon, Neneng. Ang lahat ng ingay sa paligid ay parang tumigil. Nahulog ako sa isang mainit na yakap. Amoy ko ang pamilyar na pabango. Parang tumunog ang tibok ng puso sa aking tenga. Niyakap ako ni Ice ng mahigpit. Onyok, hindi mo kailangang makipaghalikan sa kanya. Umangat siya, mahinang nagsalita sa akin. Onyok, samahan kita. Sa sandaling ito napagtanto ko. Hindi sa kanya ang tibok na ingay ng puso kanina. Kundi sa akin. Bigla akong umangat. Tumingin sa malambot niyang baba. Makapal ang mga labi. Kumikislap ang kanyang mga mata. Nakakunot ang kilay. Ang lahat ng ito ang bumubuo sa pinagmula ng tibok ng puso ko ng mas malakas. Tumayo si Neneng, nakamamatay ang tingin. Ice, huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo. Nagbigay si Ice ng walang ekspresyon na sagot. Hindi ko makakalimutan. Hinila niya ang aking kamay at inilayo ako. Sa likod namin ay ang galit na umungol ni Neneng. Onyok, kung pipiliin mong sumama sa kanya, tapos na tayo. Tumango ako ng mahina. Kung ganon tapos na. Sa storage room. Mga tinapon na mesa at exam ang nakakalat sa lahat ng dako.
Nakikibahagi ang amoy ng printing ink sa kahoy sa kapaligiran. Hinawakan ko si Ice ng mahigpit sa aking yakap. Nagyakap ng mahusay ang aming dila. Hindi ko alam kung bakit. Simula nang mahalikan ko si Ice, parang bumubuti ang sakit ko. Bigla kong naalala ang sinabi ni Neneng kanina. At bigla akong nakaramdam ng sakit sa aking labi. Mukhang napansin ni Ice ang aking pagkagambala at sinadyang kinagat ang aking labi. Pagkatapos ay lumipat siya sa malumanay na kagat. Ginawa nitong gumaan ang aking sintomas. Sa wakas huminga ako ng maluwag. At itinulak siya palayo. Habang hinihingal. Bakit ka dumating sa tamang oras? Tumungo siya, medyo nakakaawa ang ekspresyon. Kung dumating ang oras. Kung hindi mo ako hahanapin. Akala ko na nawalan ka na ng interes sa akin. Pero sa aking isip ay ang sinabi ni Neneng. Nawala na ang mga sintomas. Sa wakas ay nakapag-isip na ako ng malinaw. Tinitigan ko siya. At nagtanong sa isang malalim na paraan. Anong sinabi ni Neneng sa iyo? Sumagot si Ice. Sinabi niya sa akin na tulungan ko siyang suriin ang iyong mga damdamin. Kung makapasa ka sa pagsusulit, makukumpirma niya ang kanyang nararamdaman at magiging opisyal siya sa iyo. Kumunot ang noo ko. Kaya pumayag ka. Hindi ako tumanggi. Agad na naging maputla ang balat ng aking mukha. Ang imahe ko kay Ice. Isang cool na matalinong estudyante. Agad na gumuho. Itinulak ko siya at tumalikod para buksan ang pinto. Pero niyakap niya ako ng mahigpit. Bumagsak ang kanyang hininga sa aking tainga. Ayokong maging third party. Sabi niya, gusto ko lang na malinaw mong makita ang tunay na mukha ni Neneng. Kaya hindi ako tumanggi. Gusto lang kitang makita ng hayagan, samahan ka. Napatulala ako. Hinayaan ko siyang ihulog ako. Nakita ko lang siyang yumuko sa awa. Onyok. Nagkasakit na rin ako. Ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang kakaibang layer ng kulay. Napakaganda. Hindi ako nakapagsalita ng hindi. Itinaas ko ang kanyang mukha. Ang ganda ng mga mata mo. Sa susunod, ipakita mo ang mga mata na iyon. Pwede ba? Tahimik niya akong tiningnan. Nagsimula ang kanyang mga mata na magkaroon ng kaunting init. CJ. Yumuko ako at marahang kinagat ang kanyang labi. Nakataas ang aking kamay ng kusang loob. Hinawakan ang kanyang sensitibong lugar. At kusang loob na humigpit pa. Narinig ko siyang sumigaw. Bigla akong nakaramdam ng pagbabalik ng aking sakit. Tumaas ang aking ulo at nagsalita. Hindi pa sapat. Hindi pa rin sapat. Ice. Bigyan mo pa ako. Siya ay masunurin. Bumagsak ang isang basang halik. CJ. Kahit gaano katagal. Pagka-uwi ko, sinubukan kong pag-aralan ang aking mga libro para sa pagsusulit. Nagpatuloy sa pag-aaral sa loob ng 2 araw. Nang mapagtanto ko ito, napansin ko na hindi ako nagkasakit sa nakalipas na 2 araw. Sa wakas ay napaantala na ang aking sakit. Nang mapagtanto ko ito, nakaramdam ulit ako ng sakit. Nagmamadali akong naglinis. Naghandang hanapin si Ice. Nang lumabas ako sa lalaki na dormitoryo, nakita ko ulit si Neneng. Nakatayo siya sa labas ng lalaki na dormitoryo, tahimik na naghihintay. Hindi ko alam kung gaano katagal na siyang nakatayo doon. Halos lumabas lang ako. Agad na nakakulong ang kanyang mga mata sa akin. Sinubukan kong umiwas. Pero hinabol niya ako. Hinawakan ng mahigpit ang aking pulso. Tinitigan ako. Sa isang halos nagtanong na tono ng pagkabalisa, itinanong niya. Onyok, paano mo gumaan ang iyong sakit dati? Nakontrol mo na ba talaga ang iyong sakit? O ikaw, V? Pinalayo ko ang kanyang kamay at tumawa ng malamig. Anong paki mo? Sumali ako sa kompetisyon para manalo ng gantimpala. Hindi para sa dito. At makipaglaro sa nakakadiring love triangle na ito. Sa pagkakataong ito, ituturing ko na naghihintay ka kay Simon. Sa susunod na pumunta ka ulit, i-report ko sa mga guro. Isusumbong ko sa iyo na nanggugulo. Isusumbong ko sa iyo na sinisira mo ang kaayusan ng kompetisyon. Pagkasabi ko, lumabas si Simon sa dormitoryo sa tamang oras. Tingnan mo.
Narito na ang kanyang kasintahan. Mariin ko siyang inapakan. Tapos ay wala akong alinlangan na tumalikod at umalis. Nang marinig ni Ice ang balita, naghihintay na siya sa storage room na pinupuntahan namin. Pagpasok ko lang, naramdaman ko ang isang pares ng mainit na kamay na marahang inilagay sa aking ulo. Pagkatapos ay dumating ang ulan ng mga halik, na hindi ako makaalis. Onyok, huwag kang umiwas. Buksan mo ang iyong bibig. Tumingin sa akin si Onyok. Namimiss kita. Habang nag-aaral ako, iniisip lang kita. Kahit habang naghahalikan kami, mas lalo pang naging seryoso ang aking sakit. Iniisip ko na kung mas matagal at mas malalim, magiging okay ako. Matapos si Neneng, gaya ng inaasahan ko. Hindi na niya ako ginulo pa. Pero komplikado pa rin ang relasyon niya kay Simon. Paminsan-minsan kapag naglalakad kami ni Ice, nakikita naming nag-aaway sila sa kalsada. Hindi mali, ang lahat ay may kinalaman sa kanilang mga damdamin. Sa tuwing nakikita niya ako, kusang loob na aalisin ni Neneng ang kanyang tingin. Hindi nagtagal matapos noon, natapos ang pagsusulit. Pauwi, napansin kong hindi maganda ang kulay ng mukha ni Simon. Narinig kong hindi niya natapos ang 2 huling tanong sa pagsusulit. Pero wala akong pakialam. Ang inaalala ko lang ay ang aking sakit. Mukhang unti-unti na itong bumabawi. Mula sa paghalik tuwing 2 araw. Ngayon ay tuwing 3 araw, 4 na araw, o 1 linggo na lang. Sobrang busy sa pag-aaral sa paaralan. Madalas kong makalimutan na yakapin si Ice. At tuwing nakikita ko siya ulit, nakikita ko siyang umaaktong pitiful at nagtatrabaho sa akin. Mas gumaling na ang sakit mo. Hindi mo ba ako iniisip? 2 araw mo na akong namimiss. Kailangan ko ng kaunting interes. Pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit at ayaw akong bitawan. Hinahaplos ng kanyang kamay ang aking kamay. Dumaan ang kanyang daliri sa mga bitak sa pagitan ng aking mga daliri. Pakiramdam ang bawat piraso ng balat na magkadikit. Nagpalit siya ng bagong hairstyle. Exposed ang kanyang mga mata. Feeling ko ay wala na ang pagiging lethargic. Pero ang ningning ay parang liwanag ng buwan. Sa panahong ito, madalas kaming makuna ng litrato sa palihim at i-post sa flirtation board. Pagkaraan ng ilang beses, sa wakas ay napagtanto ko na may mali. Exposure sa kanyang mga mata lang ay nagdaragdag ng lakas ng halik. Sa tuwing nakikita nila ako, tinatrato nila ito bilang isang biro. Hanggang sa isang araw nang mag-browse ako sa WeChat Moments, nakita ko ang isang bagong post sa flirtation board. Nakakainip, mga bro. Matapos kong tanungin ang mga kaibigan ni Ice, nalaman ko na mayroon siyang matagal ng crush na boyfriend. Wala na akong pag-asa, ha? Hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Ang ganda ni Ice, pero gusto pa rin niya ang isang tao. Biglang huminto ang aking daliri. Kusang loob kong pinindot ang key-like. Agad kong tinanggal ang like sa reflex. Mayroon ng gustong lalaki si Ice noon pa man. Bigla kong naalala. Noong high school pa ako, narinig ko na. May gusto na si Ice sa isang lalaki. Pero narinig kong ayaw niya na makagambala ito sa kanyang pag-aaral. Kaya hanggang sa pagtatapos, wala siyang balita na may gusto sa iba. Ngayon ay nag-iisip ulit ako. Siguro siya yun. Sa umpisa pa lang, ako na ang naghatid kay Ice. Ako rin ang sumama sa kanyang bahay at kusang loob na humingi ng lunas sa isa't isa. Sa simula pa lang, ako na ang unang lumapit. Nararamdaman ko na hawak ko ang relasyon sa pagitan namin. May isang taong gusto siya noon pa man. Siguro katulad ako noong una. Dahil sa kakatuwang sakit na ito, hindi ko gustong malaman ng iba. Lalo na sa gusto ko. Naramdaman ko ang hindi maipaliwanag sa puso ko. Na hindi ako mapakali. Tinext ko si Ice. Hiniling ko sa kanya na magkita kami. Ang estilo ng pananamit ni Ice ang pinakagusto ko. Ang likod lang niya ay sapat na. Ano iyon? Anong ginagawa niyo? Pagkatapos niyang magtanong, walang narinig na sagot. Kinuha niya ang telepono. Natuklasan na matagal nang natapos ang tawag. Galit kong tiningnan si Ice. Pero narinig ko na lang siyang bumuntong hininga. Pasensya na. Sobrang saya, hindi ko sinasadyang pindutin ang end call. Yumuko siya at hinalikan ako.
Hindi ako binibigyan ng kahit na anong oras para mag-isip. Maya-maya, gulo-gulo na ang ulo ko. Lumilipad na ang isip ko sa ulap. Bigla kong narinig na bumubulong si Ai sa akin. Onyok, hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Pwede mo akong gamitin. Handa akong magpagamit sa iyo. Kahit gamot lang ako. O girlfriend. Basta't makasama lang kita. Yumuko siya at hinalikan ako. Walang tao na nagsabi ng mga ganitong salita sa akin ng seryoso. Ganyang mga matatamis na salita. Dati ayoko marinig. Pero ngayon ay parang ang sarap pakinggan. Matagal na akong hinintay ni Neneng. Pagka-uwi ko, bigla siyang lumabas mula sa madilim na hagdanan. Hinila ako sa hagdanan. Naiipit ako sa pagitan niya at ng dingding. Umalma siya at tinanong ako. Onyok, ngayon ka lang umuwi. Saan ka galing? Tumingala ako. Tiningnan ko siya ng mabuti at nakita na pula ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung gaano katagal na siyang naghintay doon. Pero ngayon nakikita ko ang kanyang mukha, hindi na ako nakakaramdam ng kahit na ano. Ang aking pagmamahal sa puso ay malinis nang inalis ni Ice at ng oras. Inalis ko ang kanyang kamay mula sa akin. Anong pakialam mo kung saan ako pupunta? Sa kanya. Wala akong pasensya. Agad niya akong hinawakan ng mahigpit sa aking pulso. Itinulak niya ako sa dingding. Kinulong niya ako sa ilalim ng kanyang katawan. Kumislap ang kanyang mga mata. Gusto mong humalik, hindi ba? Hahayaan kita. Kahit gaano katagal. Inalis ko ang kanyang kamay mula sa akin. Walang pag-aalinlangan, binigyan ko siya ng isang sampal. Pagkasabi ko noon, ang sampal ay pinihit ang kanyang mukha. Inayos ko ang aking kasuotan, malamig siyang tinanong. Dati, ikaw ang nagsabi na gusto mo akong halikan. Gusto mong gawin ang mga bagay na iyon sa akin. Pagkatapos ay napagod ka sa akin. Ngayon ay nagsisisi ka. Nanginginig ang labi ni Neneng. Ilang beses na balak sabihin. Pero hindi niya masabi ang kahit na anong salita. Dapat talaga siyang manahimik. Matagal ko nang nabayaran ang pagmamahal na ito. Tumalikod ako. Bigla kong narinig ang kanyang nanginginig na boses mula sa likod ko. Onyok, ako ang mali. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Bigla akong huminto. Humarap sa kanyang mga matang puno ng pag-asa. Hanggang ngayon, umaasa pa rin siyang magbabago ako ng isip. Pagkatapos, tinalikuran ko ulit siya. Binigyan siya ng isa pang sampal. Pasensya na. Kailangang mas magsakripisyo ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Dati binigyan ko si Simon ng isang sampal. Kaya sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng 2. Kasi ikaw ang nagpasimula nito. Kaya sabihin natin na hindi na tayo magkakautang. Para sa aking mga magulang, kusang loob akong makikipag-usap. Sasabihin ko sa kanila ang ating kasalukuyang sitwasyon. At sasabihin ko rin sa kanila na pagkatapos nito, wala na tayong relasyon sa isa't isa. Kahit kaibigan ay hindi na. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga mata. Onyok, kailangan mo bang maging ganito talaga? Tama. Pero hindi ko siya sinagot. Tumalikod ako at umalis. Hindi na rin siya humabol. Magkababata na si Neneng sa loob ng 19 na taon. Bago pa ako nagkasakit. Kami ang matalik na magkaibigan sa mata ng pamilya namin. Palihim akong nagkagusto kay Neneng. Pero mukhang wala siyang kaalam-alam. Sa harap ko, palagi niyang kinukwento ang kanyang pakikipag-date sa iba. Umiti ako at binati siya, umaasa na lalayo siya sa akin. Pero nagpanggap siyang delivery person at kumatok sa pinto nang wala ang aking mga magulang. Sinamantala ang hindi ko pagpansin, pumasok sa bahay. Tinakpan niya ang aking bibig. Nakadikit sa pinto at tinanong ako. Bakit mo ako iniiwasan? Onyok. Hindi ako masaya. Miss na kita. Sa susunod, huwag mo na akong iwasan, pwede ba? Ang kanyang mga mata ay napakabanayad. Tinitingnan ako ng mabuti. Dahil dito ay bumilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng isang sandali ng kalituhan, tumango ako. Pagkatapos, nang malaman ko na mayroon akong kakaibang sakit.
Palihim akong nagtago kung saan ako madalas magtago noong bata pa ako. Umiyak ako doon ng matagal. Walang sinuman ang makakahanap sa akin doon. Gusto ko lang umiyak ng malakas. Pero nahanap ako agad ni Neneng. Pinayuhan niya akong huwag umiyak. Sakit lang daw yun. Umiyak pa rin ako. Tahimik siya sa loob ng mahabang panahon tapos niyakap niya ako. Anong kinatatakutan mo? Hindi ba kailangan lang na humalik? Kung kailangan mo, puntahan mo lang ako. Pero sinabi ko na, kapag hinalikan mo na ako, huwag ka nang maghanap ng iba. Palagi akong nandito sa tabi mo. Mula noon, hindi na siya nagmahal. Kahit hindi pa namin sinabi. Pero sa puso ko, magkasintahan na kami dati pa. Hindi ako nagduda sa kanyang katapatan. Siguro dahil may sakit ako. Naawa siya sa akin kaya niya sinabi ang mga salita na iyon. Pero gusto ko talaga siya. Pagkalipas lang ng kalahating taon, napagod na siya. Iniisip pa rin na siya lang ang makakagamot ng sakit ko. Pero CJ, maghahanap na lang ako ng ibang gamot. Ang 19 na taon na pagsasama ay nagtapos na. Opisyal na nakumpirma namin ni Ice ang aming relasyon. Pagkatapos niya akong bigyan ng isang baukwet ng bulaklak at isang mainit na pagtatapat. Narinig ko sa mga magulang ko. Hindi umuuwi si Neneng sa mga nakaraang araw. Araw-araw siyang lumalabas para uminom. Umiinom siya hanggang sa malasing siya. Sa huli, ang kanyang nanay pa ang sumundo sa kanya. Napakalaki ng pag-aalala ng kanyang pamilya para sa nangyari. Tumango ako. Sinabi ko sa mga magulang ko ang lahat ng nangyari. Tahimik ang aking mga magulang ng mahabang panahon tapos ay inaliw ako. Okay lang yan. Sa pamilya nila nakasalalay ang problema nila. Kailangan mo lang magmahal. Pero hindi ko inaasahan. Hindi makontak ni Simon si Neneng. Sinadyang harangin ako sa aking klase. Onyok, kinulong mo ba si Neneng? Inggit ka kasi pinili ako ni Neneng. Kaya sinabi mo sa kanyang mga magulang. Dahil hindi niya ako makontak, tama ba? Desperado niya akong tinanong. Nakalubog sa maputik na pulang pag-ibig ng hindi napagtanto. Kahanga-hanga at nakakaawa. Pero hindi ko siya kaibigan. At hindi ko rin kailangang payuhan ang mga taong bulag dahil sa pag-ibig. Tama ang lahat ng sinasabi mo. Makikinig lang ako sa sinasabi mo. Ayoko nang makipagtalo. Naghanda akong umalis. Pero hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata. Malinaw na umiyak. Walang mas nagmamahal sa kanya kaysa sa akin. Anong paki ko sa mga childhood friends? Hindi ba sa akin ngayon si Neneng? Sabihin mo sa kanya na sagutin ako. Hindi niya ako tumitigil sa pagmamakaawa. Tiningnan ko siya na may kaunting awa. Umiling sa paalala. Hindi mo pa ba nakita ang resulta ng pagsusulit mo? Bagsak ka na pala. Hindi rin siya nakapasok sa tournament. Binabati kita. Natupad na ang iyong hiling. Sa iyo na si Neneng. Tila nasindak siya sa balitang ito. Sa huli ay nawala na ang masigasig niyang sigla kanina. Napahinga siya ng ilang sandali bago makabawi. Paano na ang aking masters? Nagulat ako. Nagpadala dati ang iyong guro ng email sa iyo, bakit hindi mo nakita? Nawala na niya ang kanyang pagkakataong makakuha ng kanyang masters. Pero huwag kang mag-alala. Mayroon ka pa ring pagkakataon na mag-exam ulit. Tinapik ko ang kanyang balikat. Good luck. Simon, kung talagang nag-aalala ka kay Neneng, baka puntahan mo siya sa bar. Malay mo lasing siya. Simula nang nagstay ako sa isang hotel kasama si Ice. Napansin ko na bumuti ng husto ang aking kondisyon. Sa pagkakataong ito, sapat na namahalikan ko siya tuwing ika-negatibo 15 araw. Ayon sa diagnosis ng doktor, ay dahil nakakatanggap ako ng mataas na kalidad ng pag-ibig. Halik at mataas na kalidad na pagiging malapit. Kaya hindi ko na ito kailangan ng unti-unti. Tuwang-tuwa si Ai sa aking kondisyon. Nang gabing iyon ay inihatid niya ako pa uwi. Pagdating sa ibaba ng aking bahay, kumaway ako at naghanda para magpaalam sa kanya. Bigla niyang hinawakan ang aking batok at hinalikan ako nang hindi ko inaasahan. Kasinggaan ng pagdampi ng isang dragonfly. Ito ang halik para sa araw na ito. Paano naman ang yakap ko?
Itinaas ko ang aking kamay at niyakap siya. Natatakot na hindi siya nabibigyan ng lunas. Kaya niyakap ko siya ng mas matagal. Pero napansin kong nakakunot ang kanyang noo. Tila hindi pa rin gumaan. Onyok. Parang lumala pa ang sakit ko. Mamahalin mo ba ako? Umiling ako sa pagtanggi. Siyempre hindi. Girlfriend kita. Kahit gaano katagal. Hindi siya nag-aalala na ituturing ko siya bilang isang gamot. Siyempre hindi rin ako mag-aalala. Bukod pa rito, alam ko na ang kanyang intensyon matagal na. Malambing niyang sinabi. Napansin ko sa mga nakaraang araw na nakakagaan ang halik kaysa sa yakap. Pwede mo ba akong halikan ulit? Namula ang aking mukha. Nakakaramdam ng kakaiba. Pero magkasintahan kami. Normal lang na maghalikan kami. Sige, halikan mo ako. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ko siyang hawakan ang aking ulo, nagmamadaling bumaba at humalik. Nakinailangan kong ihiwalay ang aking mga labi. Hindi ako binibigyan ng pagkakataong umiwas o huminga. Mariin niyang inagaw ang aking hininga. Iba sa dati. Ngayon gusto niya akong lamunin ng buhay. Pagkatapos ng mahabang panahon, itinulak ko siya palayo. Hindi ko kayang tingnan ang kanyang mga mata. Pakiramdam ko ay napakalalim at madilim. Parang gusto niya akong lunukin. Nagtanong ako ng mahina. Sapat na ba? Ang pakiramdam ng pagkasakit ay hindi kaaya-aya. Sumubsob ako sa kanyang bisig. Hindi ako makaalis. Hinawakan niya ang aking ulo gamit ang isang kamay. Hinila ako para makipaghalikan ng malalim. Habang magkadikit ang aming mga labi, bumulong siya. Hindi pa rin sapat, Onyok. Kaunti pa. Malapit ang aming mga labi at ngipin, nagsasama-sama kami. Hinihila ng streetlight ang aming anino. Magkadikit na hindi na kayang maghiwalay. Malinaw na nakikita ang kalye dahil sa ilaw. Ice extra. Noong ika-negatibo 12 na grado. Nakilala ko ang isang bulaklak na bagong tumutubo. Para hindi maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Palihim ko lang. Inilibing ang damdamin sa aking puso. Hanggang sa nakapasok ako sa unibersidad. Hinabol ko ang paaralan niya. Ang aming relasyon ay nagiging mas malapit. Kapag magkasama kami. Mula sa unang minuto na awkward at hindi natural. Unti-unti itong naging komportable at masaya. Kahit ang tagal na ng panahon. Pero napansin ko na ang damdamin ko. Para kay Onyok ay hindi nabawasan. Sa halip, habang mas malapit ako sa kanya. Mas lalo pang tumitindi ang damdamin. Nagsimula ring mapansin ni Onyok ang aking kaibahan. Ang aking kalayaan at pag-aalala. Ay nagpapadama sa kanya na talagang gusto niya ako. Sinimulan niyang napagtanto. Na hindi lang ako gamot sa kanyang sakit. Kundi pati na rin sa lugar kung saan niya idinudulog ang kanyang damdamin. Sa ika-negatibo 1,000 araw na gusto ko si Onyok. Sa wakas ay namulaklak ang patagong pagmamahal at nagbunga ng prutas. Naramdaman kong, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Tapos na.